Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang rematch ng kupunan ng Barangay Nebra kontra sa kupunan ng Blackwater Bossing. This time, nakabawi na ang kupunan ng Barangay Nebra kontra sa Blackwater na tumalo sa kanila. Triple-double ang tinala ni Scotty Thompson para sa Barangay Gin Kings. Bumawi ng night-night celebration sa LA Tenorio. Ngayon mga ropa, ito ang pambihirang diskarte na ginawa ni Coach Tim Cone para putulin ang win streak ng Blackwater. Ito ang full analysis at breakdown. Simulan na natin. Okay, game. First quarter mga ropa, first possession ng Barangay. Defense ang gamit ng Blackwater Bossing as usual, man-to-man defense. Unang possession pa lang mga ropa, high screen agad ang ginawa ni Justin Brownlee dito para kay Scotty Thompson. Usually mga ropa, yung mga ganyan depensa na man-to-man defense ay nababasag yan ng high screen or ng kahit anumang screen na play. At dito nga nagkalituan na ang depensa ng kupunan ng Blackwater. First play pa lang yan mga ropa. Dahil sa high screen na to ni Justin Brownlee at sa role ni Scotty Thompson, nalito ang depensa ng Blackwater Bossing kung kaya't easy 2 points para kay Scotty Thompson. Basket is good. The next play basa kay Japet Aguilar sa paint. Kahit man-to-man defense ang ginagawa ng Blackwater dyan, nandito pa rin yung help defense at rotation nila. Pero dito kasi kahit ni-rotatean na si Japet Aguilar sa paint, nagawa pa rin niyang i-score ang bola. Basket is good. At sa kabila, nagparamdam na agad ang import na si George King. Knife out lang ang depensa ni Justin Brownlee para sa easy 2 points. At ang unang 4-point shot na pumasok ay nakuha ng Blackwater Bossing sa tira na to ni RK Ilagan. Dito naman tayo sa depensa ng Barangay Nebra. As usual din mga ropa, man-to-man defense ang gamit ng Barangay. At ang talagang proven na nakakabasag sa man-to-man defense mga ropa ay ang screenan. Dito ilang screen din ang ginamit ng Blackwater Bossing at nag-end up sa malawak na espasyo sa mid-range. Basket is good. Ito pa yung isang patunay mga ropa, high screen na naman ang ginamit dyan ng Barangay Nebra at si Japet Aguilar na naman ang naka-screen. Napakarami talagang option ang pwedeng pagpilian pagka may high screen kayo sa ibabaw. Katulad nito, handoff sana ni Amnesia, pwede na ipasa ni Japet Aguilar kay Maverick. Dito may isang option pa dahil tumakbo si Stephen Holt. Another screen na naman ni Japet Aguilar, open si Stephen Holt sa 3 point. Shooter si Stephen Holt, no problem, basket is good. Another high screen again set by Japet Aguilar. This time Scotty Thompson naman ang katandem niya. Another option na naman ang nangyari dito, pick and roll naman ang nangyari. What a good pass by Scotty Thompson. Again, easy 2 points by Japet. Nakakuha pa ng fast break 2 points si Justin Brownlee, no problem. Maverick, Amnesia at Stephen Holt making plays to each other. Binukol na ni Stephen Holt ang 3 points na yan at tumalbog pa sa ring pero no problem. Bumawi naman ang import na si George King sa kabila sa kanyang fadeaway jumper. Pero this time mga ropa, maagang natambakan ng kupunan ng Barangay Nebra ang kupunan ng Blackwater sa first quarter pa lang. Another high screen na naman na ginagamit ng Barangay Nebra. Scotty Thompson and Justin Brownlee naman. Na-attract agad ni Scotty Thompson yung depensa dito Kaya't na-open si Justin Brownlee sa 3 points. Take note mga ropa, yan ang ginagawang diskarte talaga ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players. Every possession, hindi nawawala yung high screen or kahit anong uri man ng screen, mapa sa paint man yan. Strength talaga ng Ginebra yan mga ropa. Open si Justin Brownlee sa 3 points, pinukol niya na yan. No problem, basket is good para kay Justin Brownlee. Long rebound ni Scotty Thompson at long pass din ang ginawa niya kay Justin Brownlee. At long shot din ang ginawa ni JB para sa 4 points. Every game yata mga ropa, laging nakakakuha ng isa o dalawang 4 points itong si Justin Brownlee. Sa kabila naman, bumawi ng kanyang 3-pointer si George King. Penetration ni George King sa depensa ng Barangay Nebra at nag-end up yan dito sa may open 3-pointer ng kanyang kakampi. Basket is good. Dito sa play na to mga ropa, pakita ko sa inyo kung bakit ang ganda ni Stephen Holt para sa rotation ng Barangay Nebra. Nag-aabang siya dyan ng pasa sa may 3-point line at hindi siya pwedeng iwanan ng kanyang bantay dahil threat din itong si Stephen Holt dahil siya ay may shooting. At nang pinasa na ni RJ Barrientos yung bola sa kanya, dinikitan agad siya ng kalaban pero mabilis ang reaction time at ang first step nitong si Stephen Holt. Kung kaya't naiwan niya yung bantay dyan at humelt na kaagad yung nasa kabila. At nung nakita niya ang humelt defense na ang Blackwater Bossing, agad niya pinasa kay Justin Brownlee sa open 3-point. No problem naman yan para kay Justin Brownlee. Tinapos ni RJ Barrientos ang first quarter sa isang buzzer beating 4 points. Tapos ang first quarter, tambakol agad ang Blackwater Bossing 36-22. Okay game, second quarter mga ropa, pinasok na si Teniente LA Tenorio. High screen again para sa Barangay Nebra kung kaya't napilitang mag-switch ang Blackwater Bossing dito. In-embrace na ni Teniente LA ang matchup na yan dahil mismatch lamang siya sa speed. Grabe ang moves na ginawa dito ni Teniente LA Tenorio.
panis ang bantay. No problem para kay LA, basket is good. Gumante naman ang Blackwater Bossing dyan ng kanilang 3-pointer. At sa kabila hindi naman nagpatalo si LA Tenorio ng kanyang version ng 3 points. Still man-to-man defense pa rin ang gamit ng Blackwater Bossing. Minamana ni Justin Brownlee sa paint ang defense ng Blackwater. Too easy para kay JB32, basket is good. Tatlong magkakasunod naman na score sa paint ang ginawa dito ng Blackwater Bossing. Medyo nabutasan ang depensa ng Barangay Nebra sa paint dito. Kaya 6 points agad na naipasok dyan ng Blackwater. At sa fast break mga ropa, Cedric Verfield at George King. What a dynamic duo. Alley-oop play para kay George King galing kay Verfield. Monstrous dunk ang binigay dyan ni George King. Grabe yung elevation mga ropa. At sa susunod na possession, 1-on-1 lang ang matchup. Cedric Verfield versus Scottie Thompson. Binangga-bangga pa ni Verfield dyan si Thompson. And then atras para sa fadeaway mid-range jumper. No problem para kay Cedric Verfield. Eto, high screen na naman para sa Barangay Nebra. Dahil sa high screen na to, na-open si Scottie Thompson sa lane. At grabe naman yung sidestep dito ni Scottie. Basket is good, easy 2 points. Sa kabilang banda, humelt na si Justin Brownlee para depensa nitong si George King. Natrap naman nila dito si King. Pero naipasa niya pa yan para sa 2 points. Dito mga ropa, medyo nalito ko sa depensa ng Blackwater. Bakit walang bumabantay kay Stephen Holt? Libre lang na nakapag-roam or nakaikot si Stephen Holt dito nang walang bumabantay sa kanya. Yung center dito ng Blackwater nakafix lang dun sa ilalim ng paint. Kung kaya't open na open si Stephen Holt dyan sa 3 points, no problem. At ang taga-depensa ng import para sa Barangay si Stephen Holt again. Yun nga lang ipinanis siya dyan ni George King para sa 2 points. Nakabawi naman si Stephen Holt ng kanyang 3-pointer at nakakuha pa ng pass break si RJ Abarientos sa kabilang banda. Tapos ang second quarter, lamang na lang ang Ginebra na 10 punto, 66-56. Sinimula ni Cedric Verfield ang third quarter. Sobrang ganda ng pasa dito ni Cedric Verfield kay Troy Rosario para sa easy 2 points. At penetrate na ni Scottie Thompson ang depensa ng Blackwater para sa kanyang 2 points. Basket is good. Dito sa third quarter, nakahabol ang kupunan ng Blackwater. Akala ko nga comeback na ang mangyayari dahil magkakasunod na punto sa kanilang ginawa. 3 points si Cedric Verfield, score sa paint ni Justin Chua, at pinanis si Troy Rosario ang depensa ni Japet Aguilar. Dahil sa run na yan ng Blackwater sa start ng third quarter mga ropa, umabot sa 74-71 ang score. Naging 3 na lang ang kalamangan ng Barangay Nebra. Dahil dyan mga ropa, kinalabaw na ni Justin Brownlee ang depensa ni Troy Rosario. At another high screen na naman para sa kupunan ng Barangay. Dahil sa high screen na to, nagkaroon ng open lane si Maverick Ahamnisi. Kung kaya't ang bantay ni Scottie Thompson ay nag-help defense para sa Luincia. Ang tendency lang mga ropa na iwan na open si Scottie Thompson sa paint at na-anticipate yan ni Maverick Ahamnisi. Nakahabol naman sa sabay ang Blackwater Bossing. Yun nga lang ay grabe yung hang time ni Scottie Thompson dito. Nagkape at binali-bali pa sa ere para sa 2 points. Basket is good. At after pa niyan ay naiwan pa si Scottie Thompson sa 3-point line. Walang kaabog-abog, itinira yan ni Scottie. Sigawan ng mga tao sa arena. Sumagot naman ang Blackwater Bossing dyan sa fast break na to ni Cedric Verfield. Ngunit takeover mode talaga si Scottie Thompson dito sa third quarter. Grabe naman yung RJ Abarientos. Ubus na yung oras dito at napakahirap na tira ang kanyang ginawa. Pero no problem, basket is good. Sumagot si Cedric Verfield ng kanyang mid-range jumper. At sabi ko nga, takeover mode talaga yung Scottie Thompson dito. Scottie is everywhere para sa kupunan ng Barangay Nebra. Tinapos pa ng Barangay Nebra ang third quarter sa steal na to na nag-end up sa 3 points sa Maverick Ahamnisi. Tapos ang third quarter sa score na 91-82. Inopen ni RJ ang fourth quarter sa kanyang teal drop. The bank is open para kay RJ. At gumamit ng multiple screens dito ang Blackwater kung kaya't na-open sila sa 2 points. Dito naman mga ropa, magkabantayan si George King at Justin Brownlee. Pero nung nakita ni Justin Brownlee na may tutulong kay George King, agad niyang pinasa ang bola sa 3-pointer. High IQ play by Justin Brownlee. Basket is good. Sa kabilang banda, wala si Stephen Holt sa loob ng court. Kung kaya't si Justin Brownlee ang bumabantay dito kay George King. Isolation mga ropa, 1-on-1. Nag-make na ng move dito si George King. Yun nga lang, sinupalpal at nilamon lang siya ng depensa dito ni Justin Brownlee. Grabe ang sigawan ng mga tao dyan sa play na yan mga ropa. Binalik ulit si LA Tenorio sa fourth quarter at ganun ulit ang kanyang ginawa. In-school niya lamang yung kanyang bantay para sa fall away mid-range jumper. Pick and roll na naman ni Scottie Thompson at Justin Brownlee. Dahil na-attract na naman ni Scottie Thompson ang defense, nagantay na lang si Justin Brownlee ng pasa niya dito sa 3 points. No problem naman para kay JB32, basket is good. Nakakuha
Nakakuha naman ng easy 2 points si Nards Pinto sa tira na to ni Scottie Thompson. At sa sumunod na play sa mintis na to ni Nards Pinto, nakuha ni Scottie Thompson ang kanyang 10th rebound para maka-triple-double. At nakakuha pa siya dyan ng assist kay Aljon Mariano sa 3-pointer na ito. Tapos ang game sa score na 112-98. Umabante na sa standings ng grupo ang Koponan ng Barangay Ginebra 4-2. Samantalang sumadsad naman ang Blackwater sa standing na 3-4. Putol ang win streak ng Blackwater. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game na ito na rematch at nakabawi naman ang Koponan ng Barangay Ginebra? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.